Tuturuan kita ng leksyon. Yan ang leksyon. Sinira mong diskarte ko. Eh, itong bagay sa'yo. Dito sa kaliwa. Ano? Ano yun? Ano? May isang malaking hayop ang dumaan. Walang iya ka! Ipapakulong kita! Di pakulong mo! Visit ka! Ang lakas ng loob mo. Nagkamali ka ng kinalaban. Tutuluyan kita! Saan galing yun? Saan galing ang napakalaking aso na yun? Pulang-pula kanyang mga matata. May itim na nakatitig sa akin. Dark Shadow 101. Kumusta mga ka-shadow? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel, Dark Shadow 101. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Eloy? Ate? May pasalubong ang ate sa'yo. Tsak na magugustuhan mo to. Kakanin, ate? Kainin na natin habang mainit pa. Ay, kaya lang. Antok na ako eh. Sige, mamaya na natin to kakainin. Matulog na tayo. E di pagising natin, may pagkain na tayo. Ikaw na lang kaya kumain, ate. Baka kasi gutom ka na. Eloy, sorry talaga ha. Napapagod ka na siguro sa kahihintay sa akin gabi-gabi. Hindi, ate. Saya ko nga eh. Tsaka, gusto ko lagi tayong sabay matulog tsaka kumain. Kaya nga, eh di mamaya na rin ako kakain pagising natin para sabay tayo. Eh, saan ka nakarating kanina, ate? Sa mga matataas na gusali, Eloy. Ang gaganda ng mga ilaw. Iba-iba ang kulay. Mula sa itaas, langhap kong napakalamig na hangin. Sana, sa susunod, ate, isama mo rin ako. Gustuhin ko man, pero Oo nga pala, sa itaas ka namamasyal, ate. Eh, hindi mo ako kayang isama. ganun na nga. Alam mo kung bakit? Kasi, Kasi hindi ka na bata. Ang laki-laki mo na. Ang bigat mo pa, oh, di ba? Pero kapag sa ibaba ako mamamasyal, isasama kita, Eloy. talaga, ate, ah. Oo, pangako ko yan sa'yo. Ay, antok na talaga ako, ate. Halika na, tabi ka na sa akin. Kinaumagahan, balik sa dating gawain ang magkapatid. Naiwan si Eloy sa bahay. Sa batang edad ay alam niya na ang mga gawaing bahay. Natuto siyang mag-isa dahil sa kapansanan ng kanyang ate Maria. Habang si Maria naman ay naglalako ng mga inangkatang saging. Diretso si Maria sa bahay ni Aling Wilma. Oh, ay dahan-dahan naman sa pagkuha ng mga saging at baka malamog yan. Hoy, huwag niyong pisilin. Hihinog ng pilit yung mga yan eh. Malulugi ako sa inyo. Aling Wilma! Oy, may bago po akong recruit. Ayan o. Oh, may discount ako sa inyo ngayong araw. Ay, masipag ba yan? Abay, oo naman. Ay, teka. Sino ba yan? Ay, siya ho, Aling Wilma. Ah, Maria, halika. Siya ang sinasabi ko sa inyo si Aling Wilma. Sa kanya kami umaangkat ng mga hinog na saging.
Magandang araw po, Aling Wilma. Ako po si Maria. Neng, nandito ako. Bakit diyan ka nakikipagkamay? Milet, siya ba Ay, opo. Bulag po si Maria. Pero masipag po siya. At saka Aling Wilma. Masipag po talaga yan. Kapitbahay ko po siya. Ano ka ba naman, Milet? Bibigyan mo pa ako ng problema. Oo na masipag na kung masipag. Pero paano maglalako ng mga panindang saging ang isang bulag? Kaya ko po, Aling Wilma. Pagkatiwalaan niyo po ako. Oo nga naman, Aling Wilma. Ulila na po sila sa magulang. Sila na lang ang kapatid niya magkasama sa buhay. Tulungan niyo naman, Aling Wilma. Sige Ay, na ho. Milet, taga-angkat ako ng mga saging. Hindi DSWD. Ay nako, hindi pwede. Ay, sige na naman, Aling Wilma. O, kawawa naman sila eh. Ngayong araw na ito lang, pagbigyan niyo na po ako. Kapag pumalpak siya at hindi na ibalik ang pera sa halaga ng saging na ibibigay niyo sa kanya, di tanggalin niyo na agad. Opo, Aling Wilma. O ay siya, sige na. Sinabi niyo yan, ha? Pagbibigyan kita sa araw na ito. Bibigyan na muna kita ng 5 kilong saging ngayong araw. Kapag napaubos mo ito, abay pwede kang bumalik dito bukas. Opo, Aling Wilma. Sige po. Oh, ayan. 5 kilo yan. Kulang po, Aling Wilma, ng kalahating kilo. Ano? Ay, sinasabi mo bang nandadaya ako? Paano mo naman nasabing kulang ang kilo niyan? Nakikita mo ba? Bulag ka nga. Ulitin niyo po, Aling Wilma. Baka po hindi niyo lang napansin. Ha? Ay, sige. Uulitin ko. Oh, ayan. Ha? Ay, nako. Oo nga, no. Kasi naman kinikilo ko ito ang dami kong daldal. Oh, ayan. Oh, tama ng kilo niyan, ha? Eksaktong 5 kilo. Oh, ilalagay ko na ito sa bilao. Para naman mailako muna tumataas ng sikat ng araw. Mamaya bago mag-alas 5 ng hapon, kailangan lahat kayo mag-remit sa akin. Mas maaga, di mas magandang negosyo. Aling Wilma, alis na po kami. Oh, ano Maria? Ayos na ba yung mga saging mo? Oo, Milet. Halika na. Ay, pambihirang babaeng yun. Ngayon lang ako nakakita ng bulag na parang nakakakita. Ibang klase. Sinamahan ni Milet si Maria sa unang araw ng paglalako nito. Nag-aalala din siya sa bago niyang bulag na kaibigan. Baka mapahiya siya kay Aling Wilma. Ipinasok niya lang ang babaeng bulag dahil habol niya ang discount sa mga saging na inaangkat sa matanda. Bili na po kayo ng saging. Tama lang po ang hinog nito. Pwede niyo pong gawing panghimagas. Bili na po kayo. Ako, bulag ba yan? Naglalako ng paninda niyang saging. Hello po. Bili na po kayo. Parang Ang galing mo, Ineng. Kakaiba nga sa mga bulag na naglalakad na nakikita ko Bulag po talaga ako. Wala po akong nakikita. Pero sa boses pa lang po, nakikita ko nang mababait kayo. Bukod po sa mabait na kayo, bibili pa po kayo ng paninda kong saging. Nakakatuwa ka, Iha. Ay, ako bibili ako, sige. Sabi ko na nga ba pumili na po kayo ng gusto ninyo. Ay, eto nung napili ko. Ito na lang, Eto ang bayad. Mag-iingat ka sa paglalako, Iba ng panahon ngayon. Salamat po sa pag-aalala. Ingat din po kayo. Salamat po ng marami. Napakabait ng bata, Sinabi mo Maganda siya. Sayang bulag nga lang. Bili na po kayo ng saging. Bili na po kayo. Wala pa ilang oras ay napaubos na ni Maria ang paninda nitong saging. Hindi na nagpalata si Aling Wilma. Napabilib siya nito. Ganon din si Mileta na tuwang-tuwa sa babae.
Sinundan ng tanaw ni Aling Wilma habang palabas ng gate ang bulag na babae. Ma! Ma! Nasaan na yung babaeng nakabistidang puti kanina? Si Maria. Abay, hayon. Kauuwi lang. Kilala mo siya? Usap-usapan dyan sa kanto eh. Na-curious ako. Totoo bang bulag siya? Totoo. Pero mukhang hindi. Abay, kakaiba siya, Makoy. Talaga? Aalamin ko nga. Hoy, iba ang tono ng pananalita mo. Wala ka talagang patawad sa babae. Huwag mong pagtitripan si Maria. Kahit ba yun ang ikaliligaya ko, mama? Tumigil ka. Eh, yung posting nga, malagyan lang ng palda. Papatusin mo na. Kaya nga, May. Si Maria pa kaya? Basta. Kakaiba ang babaeng yon. Abay, napahanga niya ako. Ang sipag na, ang galing pa. Si? Lalo tuloy ako naku-curious, ma. Gusto ko malaman kung gaano siya kakaiba sa mga babaeng nakilala ko. Saan kaya siya nakatira? Hoy, hoy, hoy! Ay, saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Tulungan mo akong magbenta, Makoy! Hoy! Ay, buisit na lalaking yun, oo. Wala nang ang silbi sa bahay. Wala pang silbi sa negosyo. Si Makoy ang kaisa-isang anak nila Wilma. Kilala sa lugar nila na mahilig sa babae pero hindi marunong magseryoso. At dahil halos ng bukang bibig ng mga tao tungkol sa babaeng bulag na nagtitinda ng saging, nakuha ang atensyon ng lalaki at ngayon porsigido itong makilala si Maria. Puno ng sasakyan, Maria. Doon tayo sa susunod. Maaga pa. Pwede naman tayong maglakad. Malapit lang naman yung lugar natin dito. Ha? Paano mo nalamang maaga pa? Bulag ka ba talaga, Maria? Kung nakakakita ba ako, mangangapa ako ng ganito. Ay, oo nga pala, no. Sorry, Maria. Huwag mo masamain ang tanong ko. May kasamang biro yung tanong ko eh. Kasi naman, ang normal mong kumilos, oh. Bata pa ako, bulag na ako milit. Nakasanayan ko na hindi ako nakakakita. Pamilyar na rin sa akin ang paligid. Katulad ngayon, alam ko maaga pa. Dahil sa iba't ibang tunog ng mga sasakyan, magugulo at maraming tao. Abala sa mga ginagawa nila, hindi naman ganito ang eksena kapag gabi na. Oo nga, no. Iyan na kasi ang sinasabi ko eh. Tingnan mo, naiintindihan mo mga nasa paligid natin. Pero ako, may mga mata nga. Pero para sa akin, ang lalim ng mga salita mo, Maria. Mas normal ka pa mag-isip kaysa sa akin. Siguro, regalo ng Diyos sa may mga ganitong kapansanan. Bulag kami, pero malakas ang aming pakiramdam. Santolan! Santolan! Sakay na dito! Santolan! Oh, nandyan na ang jeep na sasakyan natin. Naku, maraming nauna sa atin sa pila. Sana abutin tayo sa bilang. Sana nga. Walang magtutulakan ha! May mga matatanda tayo na nasa pila. Dahan-dahan lang. Mga miss, baka hindi na kayo abutin. Mapupuno na ang jeep. Ay, naku, pogi naman. Kanina pa kami dito nakapila. Sana naman makasabay na kami. Kasi itong kasama ko, may batang kapatid na naghihintay sa kanya. At saka, delikadong abutin kami sa gabi. Ha? Oo, bulag siya. Kapitbahay ko siya. Siya si Maria. Maria. Hi. Ako si Benny. Hello. Oo nga. Delikado sa inyong abutin ng gabi dito. Malayo-layo din ang uuwian ninyo. Gagawan ko ng paraan ha. Huwag kayong aalis sa pila. Hintayin niyo ako dito. Uy, mukhang krusonada ka ng pogi, Maria. Huwag ka nga maingay. Nakakahiya, Milet. Uy, pagdating sa ganyan, malakas ang pakiramdam ko. Okay na. Sakay na kayo. Doon na kayo sa unahan katabi ng driver ha. Ay, wow, talaga pogi. Oo. Kasi lahat ng PWD, binibigyan namin ng priority
Aalalayan na kita, Maria, ha? Salamat. Huwag mo sanang makalimutan ang pangalan ko, Maria. Ako si Benny. Benny. Unang kita pa lang ni Benny kay Maria, ramdam niyang gusto niya ang babae. Naramdaman din ni Maria na espesyal ang pakikitungo sa kanya ng lalaki. Ngunit hindi ito pinansin ng babae. Alam niyang walang magandang patutunguhan kung papansinin niya ang binata. Salamat sa paghatid sa akin. Hanggang dito, Milet. Walang anuman. Uy, mabuti na lang talaga nakilala natin yung pogi. Kung hindi, gabi na tayo makakauwi nito. Oh, nandito na tayo sa bahay niyo, Maria. Oo. Eloy? Ang dilim sa loob ng bahay niyo. Ha? Wala yatang tao. Nasaan ang kapatid mo, Maria? Baka natutulog na. Ang aga pa, oh. Baka nakatulog sa kakahintay sa akin. Buong araw kasi akong wala. Ah, oo nga no. Kawawa naman. Sige, Milet, ha? Hindi na kita mayahatid sa bahay ninyo. Okay lang. Hindi na. At saka, hindi ako nagmamadali. Baka gusto mo, magkwentuhan muna tayo. Pwede akong pumasok sa bahay niyo. Ha? Ano? Pasensya ka na, Milet, ha? Kailangan ko rin kasing magpahinga ng maaga. Ay, oo nga pala. Maaga pa tayo bukas. Baka maubusan tayo ng saging kay Aling Wilma. O sige na, Maria. Sa ibang araw na lang. Uwi na ako. Salamat ulit, Milet. Parang ayaw niyang magpapasok ng bisita sa bahay nila. Bakit ganun? Laging madilim sa bahay nila. Siguro, madalas napuputulan ng kuryente. Kawawa naman. Naiiya lang magsabi. Ay, magkauwi na nga. Gising si Eloy nang dumating ang kanyang ate. Narinig niya ang usap-usapan ng dalawa sa labas ng bahay. Sinadya niyang patayin ang ilaw dahil yun ang gusto ni Maria. Masaya ito sa unang araw ng kanyang trabaho, kaya agad niya itong ikwinento sa batang kapatid. Eto yung kinita ko kanina, Eloy. May pambili na tayo ng pagkain bukas. Pero hindi ako nakabili sa palengke kanina. Ako na lang bibili, ate. Ate, di ka ba nahirapan sa trabaho mo? Hindi naman. Pamilyar na sa akin ang lugar na yun. Isa yun sa pinapasyalan ko. Di ba sila nagtataka sa kilos mo, ate? Nagtataka. Kakaiba raw ako sa mga nakikilala nilang bulag. Ate, Alam kong iniisip mo, Eloy. Huwag kang mag-alala. Wala silang malalaman tungkol sa tunay kong pagkatao. oo ate. Ihanda ako ng pagkain natin. Ako na. Malinaw ko nakikita ang paligid. Maghapon kitang iniwan dito sa bahay. Pero ngayon, nandito na ako. Kaya ako nang bahala. Sabayan mo akong kumain, ha? Siyempre naman, ate. Ate, may tao sa labas. Huwag kang maingay. Nakalak ang pinto. Huwag kang matakot, Eloy. Ate, Nandito ang ate. Wala kang dapat ikabahala. Naiintindihan mo ba ako? opo. Mula sa labas, wala siyang makikita dito sa loob dahil madilim. Maliwanag sa labas, ate. Mula sa mga ilaw sa poste. Silipin ko kung sinong nasa labas. Dito ka lang. Ako na. Huwag kang gagawa ng ingay. Opo, ate. May tao nga. Pero mula dito, hindi ko gaano makita ang kanyang mukha. Dito sa bahay namin siya nakaharap at sumisilip siya. Kung ganon, dito ang kanyang pakay. Anong kailangan niya? Anong pakay niya? Nagtataka man ng gabing yun ay hindi na lamang pinansin ni Maria ang taong nagmamasid sa kanila. Kinaumagahan,
Sabay uli sina Milet at Maria sa pagpasok sa trabaho. Halatang nagustuhan ni Aling Wilma ang bagong tagalako ng saging. Dahil nang dumating ito, nakahanda na ang mga saging na kanyang ititinda. Siya ba yung bulag, ma? Oo, ay kaya ka pala nandito. Akala ko maaga kang nagising dahil tutulungan mo ko rito. Ang cheap naman kasi nang naisipan yung negosyo, ma. Kaya ayoko. Gusto ko siya makilala. Hoy, huwag kang mambwisit ah. At baka malasin ang negosyo ko ngayong araw, Makoy. Sa kanya ako interesado, ma. At wala akong pakialam sa negosyo. Wala rin akong pakialam kung gusto mo si Maria. Abay, ligawan mo kung gusto mo. Total, kahit bulag siya, mukhang swerte siya sa negosyo ko. Okay sa inyo na ligawan ko siya? Ay, kesa naman, ibang babaeng dinadala mo dito. Mas gugustuhin ko pa si Maria na maging kasintahan mo. Yan ang nagugusto ko sa inyo, ma. Yan ang gusto kong marinig. Ay baka sakaling mahawaan ka ng kasipagan ni Maria. Ay sana, siya na ang magpatino sa'yo. Sakit ng ulo ni Aling Wilma ang anak. Mahilig ito sa babae. Ngunit dahil sa nag-iisang anak ay porsigido siyang magtrabaho para maibigay ang lahat ng luho nito. Pansin ng ina na may gusto nga ito kay Maria. Maria, dito ka lang. Huwag ka na maglako ng saging. Maraming mga loko sa kalye, baka matripang ka. Ha? Maria, siya nga pala. Ako nga pala si Makoy. Makoy de Leo. Hindi marunong sumayaw. Maria, ay siya nga pala ang anak ko. Ganyan talaga yan, maalalahanin. Aling Wilma, ay naku anak, itong si Maria, ulila na sa mga magulang. Sila na lang ng kapatid niyang lalaki ang magkasama sa buhay. Kailangan niya magtrabaho para mabuhay silang magkapatid. Hindi na kailangan, ma. Nandito na ako, Maria. Kailangan ko na pong itinda itong mga saging. Sige po. Maria, sandali. Mamaya na. Magkwentuhan muna tayo. Ha? Ay dako, hayaan mo siya Makoy. Anong kakainin nila magkapatid kung hindi siya makakabenta ngayong araw? Bibigyan kita ng pera, Maria. Ako nang bahala sa inyo, mga kapatid. Hindi pwede. Hindi ko iaasang pangangailangan naming magkapatid sa ibang tao. Maria. Eto na Maria ang paninda mong saging. Husto ang kilo niyan. Salamat po, Aling Wilma. Aalis na po ako. Maria! Ma! Sana kinumpinsin niyo na huwag siyang magtinda. Masyado kang garapal ko magsalita. Abay, tinutulungan na nga kita. Masyado ka pang agresibo. Ma! Ganyan ka manligaw sa babae. Dinadaan mo dyan sa yabang mo. Ma, iba siya. Iba talaga. Abay, hindi lahat ng babae pare-pareho Makoy. Lalo na si Maria. Abay, sinasabi ko sa'yo, ibang klase siya. Iba nga siya dahil bulag siya. Pero gusto ko siya, ma. Maswerte siya kapag sinagot niya ako. Abay, hoy! Saan ka na naman pupunta, Makoy? Susundan ko si Maria! Habang nagtitinda ng saging si Maria, sinusundan ito ni Makoy at lalong humanga sa dalaga. Totoo nga ang galaw nito, parang normal lang. Alam ang direksyon na pupuntahan kahit nangangapa kung kumilos. Tumindi ang nararamdaman na pagkagusto ni Makoy sa dalaga. Ang galing mo naman, Maria. Mas maaga mong napaubos ang paninda mo, oh. Ang laki pa ng natanggap mong tip. Nako, Milet, ganyan talaga. Kapag natutuwa sa'yo yung mga namimili, ay may keep the change pa yan. Naku, Maria, natutuwa talaga ako sa'yo. Alam mo ba, mula noong nagsimula kang mag-angkat sa akin, abay ang gaan ang pasok ng pera. Salamat po, Aling Wilma. Ay siguro, masuswertehin ang negosyo ko kung ikaw ang makakatuluyan ng anak ko, ane. Ako, Maria.
Baka mahirapan na naman tayo makasakay nito. Halika na. Ay, wag muna kayong umalis. Magmerienda na muna kayo. Ay, hindi ho pwede, Aling Wilma, kasi delikado kay Maria ang abutin ng dilim sa labas. May naghihintay din po sa kanya sa kanilang bahay. Abay, walang problema. Darating na yung anak ko. Ihahatid kayo noon. Eh, hindi naman alam ni Makoy kung nasa ng bahay namin. Eh, mahina ho ako magbigay ng direksyon. Alam na ni Makoy. Abay, sinundan niya kayo noong isang araw. Ho? Alam mo ni Makoy ang bahay namin? Siya yung taong nakita ko na sumisilip sa bahay namin nung isang gabi. Ay kukuan. Basta magmerienda na muna kayo. Hintayin nyo na't uuwi na yon. Pasensya na po, Aling Wilma. Nangako po ako sa kapatid ko na maaga akong uuwi ngayon. Naku naman. Ay, nako, bukas na lang ho ulit, Aling Wilma. Paalam na po. Tara na, Maria. Tara na. Agad na inilayo ni Milet ang kaibigan dahil alam niya ang estilo ni Makoy pagdating sa babae. Naawa siya sa bulag. Sa terminal ng sasakyan, muling nakita ni Benny ang hinahangaang babae. Maria, Milit. Ay! Kanina ko pa kayo hinihintay. Pogi, isang upuan lang kailangan namin. Eh, pwede bang pakihatid naman sa tapat ng bahay tong kaibigan ko? Bakit, Milet? Hindi ka sasabay sa akin? May bibilhin pa kasi ako, Maria. Inutusan ako ng nanay. Hindi na ako makakasabay sa'yo. Sige. Huwag ka mag-alala. Kaya ko naman ng sarili ko. Oy, Pogi, ikaw nang bahala dito sa kaibigan ko, ha? Oo naman. Ligtas na makakauwi si Maria. Dapat lang. Kapag may nangyaring hindi maganda dyan sa kaibigan ko, hahanapin kita, lagot ka sa akin. Aalagaan ko tong kaibigan mo. Pangako. Nasus! Diskarte na pumapag-ibig. Milet, Maria, dito ko na umupo sa unan, no? salamat, Benny. Huwag kang mag-alala. Ako mismo ang magpapara para sa'yo. Pagdating natin sa inyo. Salamat uli. Ramdam ko na mabuti ang kanyang puso. Hindi katulad ni Makoy. Sa tuwing naririnig ko ang boses ni Makoy, may nararamdaman akong kakaibang panganib sa kanya. Alam ni Makoy ang lugar at oras kung saan niya ito pwedeng puntahan at makita. Sa terminal ng jeep, lagi niyang naaabutan na kausap ni Maria ang lalaking Barker. Wala sa bokabularyo ng lalaki ang magpatalo kahit na kanino. Kaya malakas ang loob niya na makuha ang babae at gawing kasintahan. Tao po! Tao po! Tao po! May tao sa labas, Eloy. Ako na magbubukas ng pinto, ate. Ano pong kailangan nyo? Si Maria! Kakausapin ko. Ho? Sino po kayo? Kilala ako ni Maria. Maria! Huwag po kayong sumigaw. Tatawagan ko po ang ate ko. Bilisan mo lang. Hindi na kailangan, Eloy. Nandito na ako. Maria! Ano bang klaseng bahay itong tinitira ninyo? Mas malaki pa ang tinitira ng aso ko. Ha? Di ko naman po kayo pinapapasok eh. Kayo pong pumasok dito sa bahay namin. Eloy, Ha! pero tama ang sinabi ng kapatid ko, Makoy. Kaya hindi kami nagpapapasok ng kahit na sino sa bahay namin. Kasi alam naming salat kami sa maraming bagay. Pasensya ka na sa sinabi ng kapatid ko. Kapatid mo siya, Maria? Boy, hindi kita nakilala. Ako ang Kuya Makoy mo. Hindi Boy ang pangalan ko. Eloy. Oo, Eloy. Sige, Eloy. Eloy, bantayan mo yung sinaing ni ate sa kusina. Opo. Mukhang napasama ang unang pagkilala namin ng kapatid mo, Maria. Ano nga palang sadya mo, Makoy?
May pinapasabi ba si Aling Wilma? Wala naman. Kusa akong pumunta rito sa inyo Anong sadya mo? Bakit ka naririto? para makilala ka ng lubusan. Kayo ng kapatid mo. Kung anong nakikita mo, yun ang estado ng buhay namin ng kapatid ko. Hindi ang estado ng buhay mo ang gusto ko malaman. Ikaw mismo. Ako nang bahala. Bukas, ilalabas ko kayo magkapatid. Ha? Bakit? Bibili ko kayo ng mga bagong damit. Kakain tayo sa labas, manonood tayo ng sine, ipapasal ko kayo nang hindi naman lumaking ignoranta kapatid mo. Makoy, pasensya na. Hindi ako sanay na tumatanggap ng bisita dito sa bahay namin. Teka, pinapaalis mo na ako? Ate! Gutom na ako! Kain na tayo! Oo, Eloy! Nandiyan na. Pasensya ka na, Makoy. Susunduin ko kayo bukas ng kapatid mo, ha? Kung papayag si Eloy, pwede. Eloy! Susunduin ko kayo ng ate mo bukas, ha? Ipapasal ko kayo. Ayoko! Bata pa kasi, Maria. Maganda kung tayo na lang dalawa siguro. Katulad ng sinabi ko, Makoy, kung papayag ang kapatid ko, sasama ako. Maria, Maaga kaming naghahapunan at natutulog ng kapatid ko. Pasensya ka na. okay. Aalis ako. Pero babalik ako, Maria. Ako lang ang makatutulong sa inyo ng kapatid mo. Okay? Inis na umalis si Makoy sa bahay ng magkapatid. Desidido ito sa gustong mapasagot ang bulag na babae. Alam ni Maria na pare-pareho sila ng nararamdaman ng kapatid para sa lalaki. Dahil dito, kinakabahan si Maria sa susunod pa nitong gagawin. Ate, gusto mo ba siya? Hindi, Eloy. Bawal sa atin na magkagusto sa kahit na sino. Ha? Bakit? Mahirap ipaliwanag. Ikaw, ano masasabi mo tungkol sa kanya? Hindi siya mabait, ate. Ayoko sa kanya. Mahirap magtiwala sa ibang tao. Ikaw lang at ako ang mahalaga para sa akin. Ganun din ako, ate. Si Ate Milet. Mabait siya, ate. Oo. Pero hindi natin siya pwedeng pagkatiwalaan ng buo, Eloy. Pasensya na sa ginawa ko kanina, ate. Pero salamat, ha. Kasi nakinig ka sa akin. Dahil tama ka. Pero sa susunod, mag-iingat ka sa sasabihin mo. Huwag kang magpapadala sa galit, Eloy. Ayokong malagay tayo sa alanganin. Umaalis ako para magtrabaho. Naiiwan kang mag-isa dito. Ayoko mapahama ka, Eloy. Tatandaan ko, ate. Di na mauulit ang nangyari kanina. Sige na. Ako nang bahalang magligpit nitong pinagkainan natin. Ako na, ate. Anong oras na, oh? Di ba mamamasyal ka? Maaga kasi kaming aalis bukas ni Milet, kaya hindi na muna. Eh di, tutulungan na kita. Para sabay tayong matutulog. Hindi mawaglit sa isipan ni Makoy ang pagtanggi ni Maria sa kanyang paanyaya. Lalo na ng kapatid nito. Alam niyang mainit ang dugo nito sa kanya. Nag-isip ito ng ibang paraan kung paano niya makukuha ang loob nito. Samantala, kinabukasan, may hindi inaasahang bisita ang magkapatid. Maria! Maria! May bisita ka! Ate Milet, Ay! Eloy! Nandiyan ba ate mo? May naghahanap sa kanya eh. ha? Sino si Ate Milet? Kaibigan namin siya ng ate mo. Ikaw bang kapatid ni Maria? Ako si Benny. Manliligaw ka rin sa ate ko? Siya nga pala. May dala ako para sa inyo ng ate mo. Bakit, Eloy? May dumadalo ba dito at naniligaw sa ate mo? Meron. Yung mayabang. Ayaw ko siya sa ate ko. Eloy? Eloy? Sinong kausap mo dyan? Hi, Maria! Oy, kasama ko si Benny. Sinamahan ko dito kasi nahihiya daw siya. Benny? Yung barker na nakilala natin sa terminal. Oo, naaalala ko.
Pero anong kailangan niya? Maria, dinalahan ko lang kayo ng kapatid mo ng groceries tsaka prutas. Benny, Day off ko kasi. Naisip ko na dalawin ang bago kong kaibigan. ganun ba? Ate, mukha siyang mabait. Maria, baka naman gusto mong papasokin muna kami. Sige, pasok kayo. Salamat, Maria. Eloy, Hmm? tanggapin mo tong bitbit ko ha. Sana kahit papaano, makatulong to sa inyo. Ay, salamat po. Sana hindi ka na nag-abala pa, Benny. Nakakahiya naman sa'yo. Naku, ayos lang. Maria, pwede ba pag day off ko, dadalawin ko kayo dito ni Eloy? Naku, iba na yan. Ayos lang, Kuya Benny. Eloy, Mabait siya, ate. Katulad din ni Ate Milet. Marami na tayong kaibigan. kung hindi naman makakaabala sa'yo, Benny, welcome naman kayo dito ni Milet. Kung pwede nga lang sanang madalasan ko ang pagpunta dito eh. Para lagi kayong may kasama ng kapatid mo. Gagawin ko, Maria. Ha? Yung kung walang magagalit. Tinupad ni Benny ang kanyang sinabi. Napapadalas ang pagdalaw niya sa bahay ni na Maria at dahil mabait ito, agad na nahulog sa kanya ang loob ng magkapatid. Katulad ni Meleta, may napansin din ang lalaki sa estilo ng buhay ni na Maria. Naku, Benny ha. Iba yung mga titig mo kay Maria. May gusto ka sa kanya, no? Uy. Ay sus! Huwag ka nang mahiya. Pag ang lalaki nagpapahiwatig sa babae, alam nang ibig sabihin nun. Wala namang masama dahil binata ka. Dalaga si Maria. Oh, Gusto ko talaga si Maria, Milet. Pero mukhang may karibal ako eh. nako si Makoy. Nako, wala yun. Sigurado ko, hindi yun magugustuhan ni Maria. Talaga, Milet? Oo. Kaya kung talagang in love ka sa kanya, siguraduhin mo lang, alam mong papasukin mo. Sigurado ako. Kahit gano'n ang sitwasyon nila magkapatid sa buhay. Naaawa nga ako eh. Napansin ko, ang dilim ng loob ng bahay nila. Ay, Wala silang sariling kuryente. wala siguro. Lalo na sa gabi. Mapagkakamalan mo walang nakatira sa bahay na yan. At sa umaga naman, lagi nakasarado mga bintana nila. Bulag si Maria. Sanay siyang madilim ang kanyang paligid. Ay, oo nga no. Maliwanag man o madilim, wala namang nakita si Maria. Ay, talaga. Naaawa talaga ako sa magkapatid na yan, Benny. Gusto ko silang alagaan magkapatid, Milet. Ang sweet naman. Malapit lang palang bahay mo sa kanila. Pwedeng makiusap, Milet? Bantayan mo ang magkapatid, ha? Naku ha. Gagawin mo pa akong yaya. Kasama ka sa dadalang ko ng pasulubong sa tuwing dadalaw ako dito. Nagbibiro lang. Kahit hindi mo sabihin lagi ko silang sinisilip. Tsaka, maggaan ang loob ko sa kanila. Kaya kahit hindi mo ipaalala sa akin, babantayan ko sila, Maria at Eloy. Naging mas malapit pa si Milet sa magkapatid, lalo na kay Maria. Pabor din sila sa panliligaw ni Penny. Nahahalata ni Makoy na lalo pa siyang iniiwasan ni Maria. Nagsumbong ito sa ina para magpatulong. Ano ba nangyayari sa'yo, Makoy? Yung pag-a-apply mo ng trabaho ang asikasuhin mo, wag puro babae! Si Maria, ma. Ang sinasabi ko sa iyo, ma. Kaya nga, puro ka na lang Maria. Kahit bulag yun, hindi yun papato sa kahit na sino. Sino ba ako, ma? Hoy, May! May pera ako. Kesa dun sa uhugin na nanliligaw sa kanya. May manliligaw si Maria? Yes, ma. Lagi kong nakikitang pumupunta sa kanila.
Ay, akalain mo nga naman abay kahit bulag, maraming naliligaw sa kanya. Ma, matulungan mo ko, Ma. Abay kagong ito, anong gagawin ko? Naku Makoy ha, huwag mo akong idadamay dyan sa kalokohan mo. Paano kung sabihin ko sa inyo, Ma? Si Maria ang gusto kong kasintahan. O ay diligawan mo. Mukhang nakakalamang sa akin ng barker na yun eh. O, paano mo naman nasabi? Laging ang dumadalo kay ni Maria. Mukhang kasundong-kasundo pati yung batang kapatid ni Maria. Ay, kung sino ang gusto ni Maria, di doon siya. Sa uhugin na yun, Ma? No way! Hindi ako papayag. Hoy! Hindi! Makoy! Hindi! Huwag kang gagawa ng problema. Tandaan mo, huwag kang gagawa ng bagay na ikapapahamak mo. Tandaan mo yan! Kilala ni Wilma ang anak. Nag-aalala siya sa maaring gawin ito kay Maria. Si Makoy na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo, lalo na sa babae. Binalikan nito ang lugar ni Maria at naratnan nito sa Eloy. Boy, nasa ang ate mo? Di ba yung pangalan ko? Eloy! Ang ate mo ang sadya ko. Sa ganitong oras, tapos na silang maglako ng mga saging. Nakarimit na siya ng benta. Gabi na eh. Ibig sabihin, kanina pa, hindi nakakauwi si Maria? Nasaan ang ate mo? Di ko nga alam eh. Basta wala siya dito. Tinatago mo ba siya sa akin, ha? Hindi po. Talaga pong wala po dito ate ko. Sino yung lalaking dumadalaw dito sa ate mo? Nakikita kong pumapasok siya dito sa bahay ninyo. Anong pangalan niya? Si Kuya Benny. Benny! Alam mo ba kung anong trabaho ng lalaking yon, ha? Taga-sigaw lang yon ng mga pasahero sa terminal. Pipitsugin lamang ang uhugin na yon kumpara sa akin. Tingnan mo naman ang mga alas ko sa katuwang. Oo! Ayan! Pipili lang ang ate mo. Dapat ako dahil ako may pera. Ano ang mapapala sa inyo ng lalaking yon o anong mapapala nyo sa lalaking yon? Gusto mo rin ba ang Benny na yon? Mabait si Kuya Benny. Hindi katulad mo. Gago kung bata ka ha, sa edad mong yan, marunong ka nang sumagot ng pabalang. Gago ka! Aray! Huwag kang umiyak. Kasalanan mo eh, kakanasaktan. Isusumbong kita sa ate ko. Di magsumbong ka! Hoy! Hindi ako natatakot. Kanino ka magpapakampi? Sa isang bulag? Masamang tao ka. Salbahay ka. Ama, gusto mo ulit masaktan? Sabihin mo sa akin kung nasa ng ate mo. Saka kung bibitiwan ang tenga mo mali! Ano yun? Uy, ano ingay yun? Galing yan sa bubong ha? Salbahay ka. Hindi ka gustuhan lang ate Maria ko. Masamang tao ka. Babalik ako! Lalo lang malilintikan sa akin kapag nagsumbong ka sa ate mo. Ha? Sakit. Salbahay siya. Salbahay. Ate. Ate, ikaw na ba yan? Wala na siya, ate. Eloy? Anong nangyari? Nakasalubong ko si Makoy. Nagmamadali siya at hindi maipinta ang mukha niya. Dito ba siya galing? Nakausap mo ba siya? Pinatuloy mo ba? Basta na lang siya pumasok, ate. Galit na galit siya. Hinahanap ka. Anong ginawa niya sa'yo? Eloy, umiiyak ka? Sinaktan ka niya? Oo, ate. Huwag naman ako magsusubang sa'yo. Salbahan siya, ate. Sinaktan ka ni Makoy? Okay lang ako, ate. Bakit niya ginagawa ito sa atin? Wala naman tayong kasalanan sa kanya. Ate, hindi ko na rin na bumaba ka mula sa itaas. Naglakad lang ako pa uwi. Wala nang sasakyan eh. At mabuti na lang talaga. Dahil nalaman kong nagpunta dito si Makoy. Ate, Teka, bakit mo pala nasabi na hindi mo ko narinig bumaba mula sa itaas? kanina,
nung sinasaktan ako ni Kuya Makoy. May bumagsak na malakas sa bubong natin. Malakas ang kaluskos, ate. Diyos ko, Ate, kung hindi ka ang nasa bubong kanina, sinong... kailangan nating umalis dito. Saan tayo pupunta? Bahala na, kahit saan. Hindi na tayo ligtas dito, Eloy. Kailangan nating lumipat ng ibang lugar. Kinakabahan si Maria sa nalaman sa kapatid. Ayaw niyang isipin kung sino ang tinutukoy ni Eloy. Ang mahalaga ay makalipat sila ng lugar. Hanggat may isang katulad ni Makoy, hindi sila lulubayan ng kanilang nakaraan. Aling Wilma, ito na po yung mga saging ko. Wala kang kasama. Ay, nasan si Maria? Wala po. May sakit ba siya? Anong kikitain niya ngayong araw kung hindi siya magtitinda ng saging? Hindi ko alam, Aling Wilma. Paggising ko po kanina, wala sa bahay yung magkapatid. Baka may pinuntahan lang? Akala ko ba ulila na yung magkapatid? O saan naman sila pupunta? Aling Wilma naman, malay ko ho. Gagawin niyo pa akong marites. Kaibigan mo siya, Milet. Siyempre, alam mo. Ay, paano ba yan? Malulugi ako nito ngayong araw. Dinagdagan ko pa naman ang kilo ng mga saging na ititinda ni Maria. Tapos wala naman pala siya. Kanino ko ibibigay yung mga saging na para sa kanya? Ay, ewan ko ho sa inyo, Aling Wilma. Basta itong mga pinakilo kong saging ang ititinda ko. Tanghali na ho. Alis na ako, Aling Wilma. Oy! Ma, dumating na ba si Maria? Sabi ko tawagan mo ko pag nandito siya eh. Wala. Ang sabi ni Milet, may pinuntahan daw yung magkapatid. Naniwala naman kayo. Magkaibigan sila, ma. Magkakutsaba yun. Abay, malay ko. Kung ano-anong pumapasok dyan sa utak mo. Anong pagkukuntsabahan ni Laber? Bakit umiiwas sa akin si Maria? Bakit nga ba? Hindi ko alam. Hindi ba dumadalaw ka sa kanila? Ako, Makoy, ha? May ginawa kang kalokohan, ano? Baka naman sinisiraan ako ng milit na yun kay Maria. Bakit niya naman gagawin yon? Magkakilala ba kayo ni Milet? Ang dami niyong tanong. Anak niyo ako, ma. Dapat sa akin kayo naniniwala. Kahit bulag yon si Maria, alam kong mabuting kanyang kalooban. Kaya nga ayokong pormahan mo siya. Anak kita. At kilalang kilala kita, Makoy. Alam mo, ma, nakakainis na kayo. Laki kayong kontra sa akin. Wala man lang kayong moral support. Malaman ko lang na sinisirahan ako ng milit na yun. Hindi na siya makapupunta dito, ma. Ba't, Makoy? Lagot siya sa akin! Pinagdudahan ni Makoy na sinisiraan siya ni Milet kay Maria. Matagal nang umaangkat ng saging ang babae sa kanila, kaya kilala siya nito. Wala siyang planong seryosohin ang babaeng bulaga. Pakiramdam lamang niya'y hinahamon ang kanyang kakayahan na paibigin ang babae, kaya lalong sumigi ang kanyang pagnanasa na mahulog sa kanyang kamay si Maria. Milet! Diyos ko naman, Makoy. Kinulat mo naman ako. Anong kinakwento mo tungkol sa akin kay Maria? Ha? Ha? Bakit? Kayo na ba? Oo, sana. Kaso pakialamera ka eh. Sinisiraan mo ko sa kanya. Umiiwas na siya sa akin ngayon. Ha? Sinong pakialamerang... Ay naku ha? Ako bang tinutukoy mo? Wala akong sinabi. Parang inamin mo rin na ikaw nga. At bakit ko naman yun gagawin, ha? Close ba tayo, ha? Excuse me, Makoy, ha? Kaibigan ko lang si Maria, pero hindi ako nangingialam sa buhay niya. Kakutsaba mo yung dumadalo kay Maria. Ha? Ano Si ang... Benny? Oo! Anong ibinibigay sa'yo ng gago na yon? Na wala namang binatbat yun sa akin. Tingnan mo ko. Tingnan mo ang suot ko. Ang sapatos ko. Ang pantalon ko. Ang damit ko. Mamahalin lahat yan. May mga alas pa ako sa katawan. Anong binatbat sa akin ng banker na yun? Ha? Ay nako! Ganon, ha? Gusto mo Ganon! sampalin kita ng pera? Kaya naman pala ayaw sa'yo ng magkapatid na yon kasi ganyan ang ugali mo. Nako! Wala akong panahon sa'yo, Makoy! Ha? Ah!
O ano? Nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka sa akin. Dahil sinisiraan mo ko kay Maria! Aray ko! May sasabihin man ako ngayon, panira sa'yo, hindi paninira ang tawag doon! Ano ba? Ano? Ano tawag doon? Ha? Katotohanan! Ha? Katotohanan! Tigilan mo ako, ha? Kung ayaw mong tumawag ako ng pulis! Aray ko! Ano ba? Kung iniiwasan ka ni Maria, buti nga sa'yo, mayabang ka kasi! Mayabang pala, ha? Hoy! Bumalik ka dito! Ha? Humanda ka! Agad na sinabi ni Milet kay Maria ang nangyari. Ayaw niyang mapahamak ang magkapatid. Mula din noon, hindi na bumalik si Maria sa bahay ni Aling Wilma. Hindi alam ni Maria ang gagawin, lalo pat nalalagay sa panganib ang buhay ni Eloy. Pasensya ka na, Milet. Nadamay ka sa gulo naming magkapatid. Dahil sa makoy na yun, nananahimik kayo dito tapos nung dumating siya akala mo kung sino? Maria, kailangan siguro talaga umalis na kayo dito. Yun nga lang, malalayo na kayo sa akin. Kailangan kong iligtas ang kapatid ko. Pero, bakit hindi na lang kaya tayo magsumbong sa pulis? Para makulong na si Makoy. Hindi lang naman si Makoy ang gusto naming takasan, Milet. May ibang tao pa kaming tinatakasan. Sino? Si Benny? Pero totoong nararamdaman niya para sa Milet. At nag-aalala din siya kay Eloy. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala sa kanya ang kaligtasan naming magkapatid. Tutulungan ko kayo maghanap ng malilipatan. Salamat, Milet. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa kabutihan mo sa amin. Ano ka ba? Hindi na ibaturing ko sa inyo ni Eloy. Para ko na kayong mga kapatid. Milet, Naku, anong oras na? Hinahanap na ako ni nanay. Uy, alis na muna ako, Maria, ha? Basta, maglakay ng pinto. At huwag niyong papapasukin na Makoy na yun. oo, Milet. Madilim na sa labas. Ihahatid na kita pa uwi. Ha? Paano? Naku, wag na. Sige, Maria, alis na ako, ha? Bukas, sisimulan natin ang paghahanap ng malilipatan. Nagmamadaling umuwi si Milet dahil gabi na. Iba ang kaba na kanyang nararamdaman. Iniisip niya ang galit ni Makoy sa kanya. Malapit na siya sa kanila. Mas binilisan pa niya ang kanyang paglalakad nang biglang may humablot sa kanyang braso. Dahil madilim, hindi niya makita ang mukha nito. Sino ka? Bitawan mo ako! Tuturuan kita ng leksyon! Yan ang leksyon! Sinira mong diskarte ko, ha? Itong bagay sa'yo! Dito sa kaliwa! Ano? Ano yun? Ano? May isang malaking hayop ang dumaan! Walang iya ka! Ipapakulong kita! Ipakulong mo! Visit ka! Ang lakas ng loob mo, ha? Nagkamali ka ng kinalaman! Tutuluyan kita! Saan galing yun? Saan galing ang napakalaking aso na yun? Pulang-pula kanyang mga matata! Maitim na nakatitig sa akin! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Tumahimik ka! Talagang tatapusin kita! Milet! Si Maria, papunta siya rito. Milet! Biglang nawala ang malaking aso. Makoy! Nakikilala niya ako. Imposibleng bulag siya eh. Paano niya ako nakikita? Maria! Maria! Kailangan ko na umalis dito. Hindi pa ako tapos sa'yo. Maria! Milet! Anong nangyari sa'yo? Anong ginawa sa'yo ni Makoy, ha? Teka, ang dami mong pasang, Milet. Sinuntan ka ni Makoy? Maria! Pinagbantaan niya ako. Mabuti na lang at may biglang sumulpot na malaki aso. At tumating ka. Kung
Agad na inireport ni Milet ang nangyari sa kanya ng gabing iyon, ngunit kinaumagahan. Hindi ang nangyari sa kanya pinag-uusapan ng mga taga roon, kundi ang tungkol sa malaking aso na biglang sumulpot sa lugar. Alam ni Milet na paraan ito ng lalaki upang mailihis ang ginawa nito sa kanya. Alis ka, Maria. Ganun ka rin, Milet. Lilipat na ako ng matitirhan si Maria. May nangungulit ho sa kanya sa lugar namin eh. Ha? Ikaw naman, Milet. Bakit ka aalis? Isa ka sa pinakamatagal na suki ko ng mga saging. At saka, Maria, ngayon pa ba kayo aalis? Abay, lumalakas na ang bentahan ngayon ng saging. Gasino pa rin ho nakakuha namin sa pagtitinda ng saging, Aling Wilma. May pamilya ho kaming sinusuportahan. Pero naman kasi, May nahanap na po kaming ibang trabaho. Milet, Maria, baka may ibang mabigat na dahilan kaya kayo nagdesisyon na tumigil na sa pagtitinda ng saging. Wala naman hong kinalaman ng saging sa pag-alis namin, Aling Wilma. Pero yung anak niyo ho kasi, ayaw kaming tigilan. Aling Wilma, sana ho kausapin niyo si Makoy. Wala naman po kaming ginagawang masama sa kanya. Oo, Maria. Pagsasabihan ko, basta wag na lang kayong umalis. Aalis na po kami, Aling Wilma. Salamat po sa pagtanggap niyo sa akin noon. Maria, kung makikilala mo lang ng lubusin ng anak ko, napakabait noon. Magugustuhan mo yon. Binugbog po ako ng anak niyo, Aling Wilma. Ano? Ay nako, tarantadong Makoy na yun Pero, hindi naman yun nananakit ng babae. Nakareport na po si mga pulis ang ginawa ni Makoy kay Milet. Ano'y kamo? Kapag hindi niyo po pinagsabihan yung anak niyo, baka po makagawa siya ng krimen. Pero paano po kung siya ang mapahamak? Makukulong ang anak ko. Ay, sus, may wag naman. May pinagsamahan naman tayo, diba, Milet? Maria. Kami na lang po ang aalis ng kapatid ko para po makaiwas. Kakausapin ko si Bakoy. Ano man ang nagawa niya, hindi niya na yun uulitin pa. Hindi na talaga. Ay, napakabait nun. Ngunit hindi nakinig si Makoy sa ina, lalo na pagdating sa mga babae. Nag-aalala si Wilma dahil madalas itong hindi naglalagi sa bahay. Hinahanap din ito ang anak, si Makoy, na hindi kayang pigilan sa mga plano nito. May nahanap na akong malilipatan ninyo, Eloy, Maria. Ha? Paano mo nalaman? Sinabi ko sa kanya, Maria, mas alam ni Benny pasikot-sikot dito sa lugar natin. Ginugulo pa rin ba kayo ni Makoy? Pagkatapos nung saktan niya si Milet? Hindi na. Kahit anino ng mayabang na yun, hindi ko na nakakita. Malamang nagtatago na yon. Pwede siyang agad na damputin ng mga pulis dahil sa ginawa niya sa'yo. Pero hindi mawala ang kaba sa dibdib ko. Pakiramdam ko nandito lang sa tabi-tabing gagong yun. Pwede naman siyang hanapin ng mga pulis para makulong. Hindi na ako magreklamo ng formal, Maria. Hanggat nandito kayo ni Eloy, baka mas malala pang gawin niya kapag nalaman niyang hinahanap na siya ng mga pulis. Kaya nga, mas lalong dapat mapabilis ang paglipat ni na Maria para masampa ng kaso ang taong yun. Kaso? Sus, pera lang yun, Benny. San ko hahanapin ang panggastos sa kaso? Mayaman ang pamilya ni Makoy. Anong laban ko doon? Milet, Nakaligtas pang Makoy na yun. Dapat nung gabing yun, nilapa na siya ng malaking aso. ha? Bigla nga lang nawala nang dumating ka, Maria. Saan naman galing ang malaking asong yun? Hindi ko na naisip ng gabing yun kung saan yun galing. Basta na lang sumulpot sa harapan ni Makoy. Sa tindi ng takot ko. Kung hindi man makasuhan si Makoy, dapat sa kanya maturuan ng leksyon. Sana nga.
Sana nga, Benny. Lingid sa kaalaman nila, nasa di kalayuan lamang si Makoy, patagong nagmamanman sa kanila ng kilos. Bago pa man, alam na ni Makoy na lilipat ng ibang matitiran si Maria. Alam ni Makoy ang kanyang gagawin. Pumasok ka na muna sa loob, Milet. Saka na ako sasakay ng jeep. O sige, ingat ka, Benny. Salamat. Kapag ganitong oras pala, wala nang tao dito sa labasan. Mabuti na lang at maagang natutulog sina Maria at Eloy. Noong gabing nabubog si Milet, inabot na siya ng gabi sa bahay ni Maria. Mag-isa na siyang naglalakad kaya nasa kote siya ni. Ang Knight of Shining Armor ni Maria. Makoy, Oh, sikat na talaga ako, no? Kilala na ako kahit hindi pa man tayo nagkakakilala. babae lang ba ang kaya mo? Pero bahag naman ang buntot mo na harapin ang krimen na ginawa mo. Oh, wow! May ambisyon nga ba maging pulis? Sorry ha, gago. Hanggang tagasigaw ka lang ng mga pasahero. Bigyan ng posisyon! Pasok! Yun lang ang kaya mo. Huwag mong pairalin ang kayabangan mo. Dahil hindi lahat ng sulok uubra sa mga tao ang kahambugan mo. Tarantado ka! Magaling kang umilag. Tingnan ko lang kung gaano ka kabilis. Huwag kang pumorma! Etong saksako-sako kote mong pobre! Wala kang puwang sa buhay ni Maria. Hindi ikaw ang nababagay sa kanya. Ako lang. Kaya huwag ka nang bumalik dito! Kung hindi, gigilitan kita ng leg! Hindi ako natatakot sa'yo! Hindi! Pwes, sasampulan kita ngayon. Malaking aso! Papalapit siya sa akin! Tulungan mo ko! Hindi umalis sa pagkakatitig niya sa akin! Anong klaseng aso ito? Kailangan kong makalis dito! Unti-unti siyang tumalikod at naglakad pa palayo. Parang may sarili siyang isip. At patungo siya sa direksyon sa bahay ni na Maria. Babalikan ko si Maria. Hinihingal si Makoy sa ginawang pagtaka sa malaking aso, ngunit wala pa rin itong balak na umalis sa lugar na yun. Matindi ang galit niya sa mga salitang binitiwan sa kanya ni Benny. Tapos kang gago ka. Malamang, siya na ang nalapan ng malaking aso na yun. Sa ginawa ko sa kanya, hindi na siya basta-basta makatatakbo. Mabuti na lang nakatakas ako. Pero saan galing ang hayop na yun? May lumabas mula sa bahay ni Maria sa ganito din oras ng gabi. Si Maria? Saan siya pupunta? Tuloy-tuloy siya sa paglalakad. Madilim ang paligid. Ngunit parang malinaw niyang nakikita ang kanyang dinaraanan. Kapag siniswerte ka nga naman, pumapabor sa akin ng gabing ito. Susundan ko siya. Huwag ka lang magkakamaling takbuhan ako. Hahalayin kita. Talap-talap to. Nasaan na? Saan siya pumunta? Walang palikuan ng daan. Nakasunod lang ako sa kanya. Pero biglang nawala si Maria. Sinubukang hanapin ni Makoy ang babae, ngunit hindi niya ito makita.
Samantalang si Benny, nakita din ang pangyayari nang sundan niya ang direksyon ng malaking aso. Patungo ito sa bahay ni Maria, ngunit nawala din ito. Nakita niyang lumabas si Maria sa bahay. Plano niyang sundan ito dahil kalagitnaan ng gabi, labis ang pagtataka ng binata kung anong gagawin ni Maria at saan ito tutungo sa ganong alanganing oras. Susundan ko siya. Kuya Benny, Eloy? ano pong ginagawa niyo dito? Eloy. Ate mo yung lumabas? Saan siya pupunta? Kuya Benny, ano pong nangyayari sa inyo? Bakit po may dugo sa mukha niyo? Wala to, Eloy. Ang inaalala ko ang ate mo. Baka mapahamak siya. Baka hindi pa nakakalayo si Makoy. Ang Kuya Makoy, nandito rin po siya? Siya ang may gawa nito sa akin. Inabangan niya ako sa labasan. Siraulong taong yun eh. Eloy, susundan ko ang ate mo. Dito ka lang. Kapag may pumasok dito, lalo na si Makoy, sumigaw ka at humingi ng saklolo. Huwag, Kuya Benny. Ha? Eloy, delikado ang ate mo. Alam mo bang lahat ng galaw ng ate mo, alam ni Makoy? Lagi niya kayong minamanmanan. Walang masamang mangyayari kay ate. At wala din pong masamang mangyayari sa akin dito, Kuya. Anong? May nagbabantay sa amin ng ate. Ha? Sino? Hindi sinagot ni Eloy ang tanong ni Benny. Ang kapatid niya lang ang may desisyon kung sasabihin niya o hindi ang lihim na itinatago nila magkapatid. Nagugulan si Benny sa sinabi ni Eloy. Minabuti niyang wag munang umalis dahil nag-aalala siya na mag-isa lang ang bata sa bahay. Hindi nagtagal, dumating din si Maria. Eloy, nandito na ako. Alam mo ba, nakita ko ng buong paligid sa lugar na nilupatan natin at... Ate? Benny? Nakakakita ka, Maria? Benny? Hindi ka nabulag? Kailan ka pa nagsimulang nakakakita? Maria, magaling na ang mga mata mo. Kanina, akala ko kung saan ka pupunta. Gusto kitang sundan pero nag-alala din ako kay Eloy. Ayaw kong iwan siyang mag-isa dito. Ate, wala akong sinabi kay Kuya Benny. Ayos lang, Eloy. Kung inilihim ninyo ng ate mo ang tungkol sa kanyang mga mata, ang mahalaga, bumalik na ang kanyang paningin. Salamat at sinamahan mo si Eloy habang wala ako. Walang anuman. Aalis na ako, Maria. Ngayong nakauwi ka na, mapapanatag ng loob kong makitang ligtas kayong magkapatid. Salamat, Benny. Bukas, ayos lang ba na maaga akong pupunta dito? Tutulungan ko kayong magbalot ng mga damit. Kahit hindi na, mga damit lang naman ang gamit namin. Oo, sige, Maria. Ate, bakit hindi mo sinabi kay Kuya Benny ang totoo? Ito na ngayon ang katotohanan sa buhay natin, Eloy. Nang lisanin natin ang lugar na yun, doon na rin natapos ang dating buhay natin. Ang mahalaga ay ang ngayon. Hindi na dapat malaman ni Benny kung saan tayo nagmula. Ate? Sa kailaliman ng gabi, habang payapang natutulog ang magkapatid, may isang aninong dahan-dahang pumasok sa bahay at ingat na lumapit sa kinahigaan ng dalawang magkapatid. May naramdamang kakaiba si Maria, kaya iminulat nito ang kanyang mga mata. Huwag ka maingay. Kapag nagising ang kapatid mo, una siya mapapahamak. Pinahirapan mo pa ako, ha? Nagkukunwari kang bulag. Ibang klase ka, no? Sa'yo lang ako nakaramdam ng ganitong pagnanasa. Iba
kung babae ang pagpapahirap mo sa akin, ha? Pagkatapos ng gagawin ko sa'yo, ikaw mismo ang luluhod at magmamakawas sa akin. Iwan mo ko! Umalis ka! Lubayan mo kami! Sige, Ate? subukan niyo sumigaw. Ate! Humingi ng tulong. Papatayin ko kayo. Bakit mo ginagawa sa amin to? Wala kaming kasalanan sa'yo! Inaman mo ang pagkalalaki ko eh. Mas pinili mo ang gagawin si Benny. Hindi totoo yan. Anong klaseng babae ka? Nakukunwari ka pang bulag? Nakakakita ka? Umalis ka na. Kalilimutan namin ang ginawa mo ngayong gabi. Ayaw namin ang gulo, Makoy. Gulo! Ikaw ang gumulo sa utak ko, Maria. Ayaw kong malaman. Na ano? Ang ibig ko sabihin, ayaw kong nalalamangan ako. Ayaw kong niloloko ako. Bitiwan mo ang ate ko! Huwag ka mag-ialam! Ano? Eloy! Ha? Tumigil ka na, Makoy! Nakikiusap ako. Bago pa may mapahamak ang sino man sa atin, umalis ka na lang bago maging huli ang lahat. Masama ka! Eloy! Eloy, huwag kang sumigaw. Huwag kang magsasalita ng kahit na ano. Patawarin mo ako, ate! Pero masamang tao siya! Wala tayong ginagawang masama! Sinasaktan niya tayo, Eloy! ate! Eloy! Masama sa'yo magalit ng gusto. Huminahon ka. Gusto niyo umalis ako rito? Sige. Gagawin ko. Pero sasama ka. Ano yun? Sino ka? Walang sino mong pwedeng manakit sa mga anak ko! Anong klaseng tao ka? Bakit galing ka sa taas? Anong klaseng hayop ka? Walang puwang ang may masamang kalooban maging sa mundo ng mga tao at aswang. Magkaiba man ang mundo ng aming ginagalawan sa mundo ninyo. Lahat tayo ay may mithin na mabuhay ng matiwasay. Sino ka? Patawarin mo siya, Ina. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Ina! Marami siyang sinaktan! Si Ate Belet! Si Kuya Benny! At ang ate ko! Sapat nang nalaman niyang tungkol sa pagkatao namin ni Eloy. Huwag mo siyang saktan, Ina. Ang kanyang pagiging masama ay hindi maitutuwid sa pagsukli ng isa pang kasamaan. Patawarin niyo siya, Ina. Ikaw ang bahala, Maria. Pero tandaan mo, saan man kayo makarating ng kapatid mo, susundan ko kayo. At sino man ang magtangkang guloyin at saktan kayo, darating ako hanggang sa muli, mga anak ko. Mga kampo kayo ng demonyo! Aswang kayo! Kahit ikaw pa ang pinakamagandang babae, ayoko na sa'yo! Sa unang pagsikat ng araw, nagising si Maria na puno ng kadiliman ang kanyang paligid. Nanatiling lihim ang pagkatao ni na Eloy, katulad ng pangako ni Benny. Maaga itong dumating upang tulungan sila sa paglipat ng matitirhan. Dumating din si Milet upang alalayan ang bulag na kaibigan. Isang tao ang nakikitang palaboy-laboy sa kalye, takot na tumatawa, umiiyak. Ang iba'y nakikilala siya. Ang iba naman ay nangihinayang dahil noong araw ay magandang lalaki ito. May kapilyuhan nga lang sa mga babae. At nag-iisang anak ng kilalang negosyanteng si Wilma. Huwag kayo lalapit! Huwag kayo lalapit! May aswang! May aswang! May aswang! Takbo na kayo! Takbo na kayo! Bakit di kayo nakikinig?